umiinit yung wire, tapos nagtitrip off yung breaker. Alright, baka matulungan nyo ako rito kung pag-analyze ko anong problema. So what is up yung mga bay? Welcome back again dito sa ating channel. In this video mga bay, it is a sort of consultation sa ating mga magigiting na magagaling na technician at electrician. Kasi may concern ako at problema rito na hindi ko ma-resolve at medyo naguguluhan ako Kasi as you can see, yung mga control na yan, ito ang nagkaroon ako ng problema dito sa circuit breaker na ito. Kasi dito sa kanyang power out input, umiinit yung wire, tapos hindi magtagal nagtitrip off yung breaker. Alright, baka matulungan nyo ako rito kung pag-analyze ko anong problema. Ganito yung mga data. Itong wire na ito, number 6 AWG, American Wiring Gauge, 14 mm squared sa metric. Tapos itong circuit breaker na ito, 60 amperes, industrial circuit breaker. Tapos ang sinusupplyan nito, 4 na induction motor. Yung 4 na induction motor na yon ay parehong tig 2 HP o 2 horsepower, 3 phase. As you can see, tatlo yan. Nasa 7.21 amperes ang kanyang nasa nameplate. Pero sa actual na running niya condition, nasa 6 something. Ngayon, ito namang main. Pinagtataka ko kasi dito, bakit yung power input ang umiinit? Hindi itong dito sa load side. Wala namang problema sa load side. Ang load side, ang connection niyan ganito. Mula riyan, papunta rito sa isang control panel. Dito, bawat isang motor, individually naka magnetic contactor na mayroong 15 amperes each. Hindi naman nagtitrip itong circuit ay itong magnetic contactor. So, meaning walang problema doon sa motor. At kinuhanan ko naman ng actual running amperes. Ang motor nasa tamang amperahe lang. So, hindi siya nag-overcurrent. Pero, itong wire na ito, umiinit. Itong input. Tapos, dito magmumula yung init hanggang sa magti-trip off na itong circuit breaker. Ngayon, ito naman, itong connection na ito kung saan galing. Galing ito sa breaker at 300 amperes. Overall load naman ng kabuoang area, hindi natin masasabing na overload talaga siya totally kasi 500 amperes naman itong aking MTS. Tapos yung actual load consumption ko naman ay nasa 250 lang. Ngayon nag-experiment ako. Ang gagawin ko na lang, maglalagay ako ng cooling fan dito para mapanatiling malamig itong circuit breaker. Kahit paano makakatulong. Pero yun ay temporary solution lang. For long term solution, yun ang hinahanap ko at i-trace ko kung ano talaga ang problema dapat gawin. Dapat ba akong mag-upgrade ng breaker or dapat ba akong mag-upgrade ng wire? With regards naman sa mga dugtungan o yung mga terminal connection niya, tiniyak ko itong mahigpit lahat ito. Pati dun sa motor, pati dito sa taas at saka yung sa tapping point niya sa main line ay talagang tiniyak ko na nasa tamang higpit. Tapos ito naman, ang mga wires na ito, wala naman itong dugtungan hanggang makarating dun sa main circuit breaker na 300 amperes. Ayan mga bay, naikabit ko na yung improvised na cooling fan sa takip ng circuit breaker, So ngayon, testing natin. Ayan, umaandar na siya. Tapos tingnan natin yung actual na ampere. Actual na amperahe. Aandarin natin itong isang makina gamit itong ating multi-tester digital. Okay. So yan, as you can see guys, nasa 6.2 something lang ang nating actual running
current, no, sa isang makina. So recap lang po tayo. Walang problema dito sa load side ng circuit breaker. Problema dito sa power input. Dito umiinit yung wire. Pag-i-comment down below naman guys kung mayroon kayong idea anong possible reason kung bakit nagkaganon. And I would appreciate it very much any comment and suggestions. At saka sasagutin ko yung mga katanungan dyan sa comment section. Alright, thank you again for watching.